Ano ba ang dapat mong gawin para makita din nila yung halaga mo or para maging kahabol-habol ka rin? Kung gusto mo rin na maranasan na yung hahanapin kung ano din ang masasabi mo, ano opinion mo, hahanapin din yung time mo, well, nasa tama ka pong video, mga kapatid. So make sure lang na mag-subscribe kayo, mag-follow na lang, pag-share tong video, ma-engage, and may God bless you. So let's go, simulan na natin. Anyway mga kapatid, I don't believe na may mga tao na naipanganak talaga na high value na. I don't believe in that. I believe that we should work for it, on it, so that tataas yung value natin. Yes, may mga tao that are called or meron silang specific assignment na kung saan kailangan nilang umupo sa pedestal at magiging kahabol-habol talaga. But I don't believe na aksidente na nandun sila. I believe na meron silang certain na na-develop sa kanilang sarili kung saan magdadala sa kanila sa pedestal na yon. Okay? So, I believe itong i-share ko na may 5 bagay na kung saan i-share ko sa inyo is that magpupush sa inyo to sit on that pedestal in order para kayo rin yung tawagan, kung ano ba ang dapat nilang gawin, yung ideas nyo, or yung taong mahal nyo is that hahabulin din kayo or yung love nyo, yung care nyo sa kanila. So, simulan na po natin sa number 1. Is that first and foremost, you need to know your worth, kung ano yung halaga mo. Because never expect anyone to chase you or to ask anything or something from you kung wala ka namang halaga, kung wala ka namang value. Kasi sa mundong ito, general principle is that wala pong libre. Lahat po may kapalit. Lahat po may bayad. Lagi niyong tandaan yan. Okay? Hindi po pwede na pupunta ka na lang sa grocery tapos kunin mo yung lahat, yung kunin mo na wala kang ipapalit, na wala kang maibibigay din na pera, ganun, or value. No, you cannot just go there and kunin ang gusto mo. Kundi, makukulong ka. Kundi, habulin ka ng pulis or ng gwardya. Diba? You cannot just go to a politician like congressman and mayor na mag-ask ng kung ano-ano. You need to offer something din sa kanila. Kung ano ba yung value na bit-bit mo na may offer mo din sa kanila so that you can buy some audience mula sa kanila para entertain kanila. Wala pong libre mga kapatid. So, ang pinaka first step na dapat mong gawin if you want na maging kahabol-habol ka is that alamin mo kung ano ang worth mo. Ano ba ang pwede mo ring maibigay? Ano ba ang pwede mo ring may offer? Ano ba ang meron sa'yo na kung saan hanapin nila sa'yo? At sa'yo lang or ikaw lang yung nakakapag-provide or excellent ka sa mga bagay na ito. Like for example, kapag sa aming mga lalaki, we should able to provide something financially or security sa partner namin. And sa mga iba't ibang bagay na kung saan yun yung kailangan ng partner namin or ng family namin, yun yung value namin. Or when it comes to business, ano ba yung skill mo na pwede mong i-offer na kung saan ikaw lang yung nakakapagbigay sa ibang tao or sa business partner mo, ganun. So, kailangan mo na alamin yun kung ano yung binigay ng Panginoon sa'yo na value mo or na worth mo, and then gawin mo itong number 2, which is to develop. Doesn't matter how gifted you are if you are not interested in growing. Like for example na lang sa relationship, hindi porke binigyan mo siya ng bulaklak ganon, tapos natuwa siya doon, and then sa tingin mo hanggang doon na lang, palaging bulaklak na lang. No, kasi once na palaging ganun na lang, may stagnant and mawawala na yung visa nito, yung kapangyarihan nito, ano. And sa mundong ito, kung hindi mo alam kung paano i-develop yung sarili mo o kung anong meron sa'yo, kung wala akong growth sa'yo, then mahuhuli ka talaga, then mai-stagnant ka talaga, then never expect na maging kahabol-habol ka, maiiwan ka. So make sure na hindi ka titigil sa pagde-develop. Sa relationship man yan, sa approach mo man sa partner mo, sa business man yan, spiritually man, or sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabing bilisan nyo, kundi kahit dahan-dahan lang, importante may consistent na development, consistent na growth. In that way, tataas at tataas at tataas yung value mo hanggang sa palagi ka na lang hanapin. Yung mga ideas mo, opinions mo, love mo, care mo, time mo, attention mo, hanapin nila. Kasi nga, you are well developed and your presence are badly needed
sa kung sino man ang may kailangan. Partner mo man yan, partner sa work, sa marriage, o boyfriend, girlfriend. I hope na nagigets niya. Okay? Proceed tayo sa number 3. Is that know when to give and when to not give. Kasi sometimes ang mga tao, kapag bigay ka lang ng bigay, hindi nila makikita yung value mo. So una, maybe ma-appreciate nila. Pero there will come a time na magiging walang kwenta kung anong binibigay mo. Okay? Hindi nila papahalagan ito. Yung time na binigay mo, hindi nila papahalagan. Yung pera na binigay mo, hindi nila papahalagahan. Yung love na binibigay mo, hindi nila papahalagahan. Bakit? Kasi na-addict na sila dun eh. And magiging normal yan. So, what I want you to understand is that whenever na nararamdaman mo that you are just taking for granted ng tao na yon or hindi nila pinapalagan, then you should learn na tatahimik or lumayo muna. Okay? I-stop mo muna yung sarili mo on doing something for them. In order for them to realize na, teka lang, bakit biglang ganito yung nangyari? Bakit tumahimik siya? Bakit wala na siyang ginagawa sa akin? And then, doon nila marirealize kung ano yung value mo. Especially kung biglang nawala kung ano man yung binibigay mo sa kanila at kailangan na nila sa oras na yon, tapos wala ka. Imagine that. Okay? Doon nila marirealize yung halaga mo because sometimes it doesn't matter kung gaano ka ka-talented, ka-gifted, ka-loving na tao or high value na tao. Kung hindi nila nakikita yung halaga mo, then useless lahat ng yun. So, give them sometimes para ma-realize yung worth mo. Not because you hate them, not because you don't love them, especially your partner, but because you help them to realize na kailangan kanila sa kanilang buhay. So, know the time when to give and when not to give. And sometimes dito mo matetest kung mahal ka talaga na isang tao or hindi. Kasi kapag tinigilan mo yung sarili mo to give something sa isang tao and then totally na wala siya or totally na iniwan ka, then it means hindi ka ganun kamahal or hindi ka nun mahal. But nung ginawa mo na binigyan mo ng space, tinigilan mo muna yung sarili mo, pinigilan mo muna yung sarili mo ng pagbibigay, yung time mo, yung availability mo, tapos pinursu ka nila or hinabol ka nila or hinanap ka nila, it means may value ka talaga sa kanila. And in that way, dyan mo, i-correct sila and then dyan mo ulit ipaparamdam yung pagmamahal mo sa kanila or kung ano man yung binibigay mo sa kanila. In that way, hindi po nasasayang yung word mo. I hope po na napipick up nyo. Proceed na po tayo sa number 4. Is that always pursue a better life. Ito ang problema kasi many people ay na-stagnant na sa kung anong meron sila. Kumbaga, masaya na sila sa kung anong meron sila, sa kanilang na-achieve, sa level ng kanilang development, sa level ng kanilang mentality. Ang problema, may stagnant ka dyan. Okay? And sa buhay na ito, dapat wala pong hanggan yung ating pagde-develop, ating pagpursue ng mas better, magandang buhay. Because sometimes, andyan na yung part na dapat tayo makontento sa anong meron to. Yes, pero never ka po sanang makontento kung saan ka. Kasi meron at merong pang mas mataas na dapat mong mapuntahan, dapat mong maabot. More than kung anumang meron ka ngayon. Mentality man, situation man, finances man, relationship man, sa every area ng buhay mo spiritually, meron at meron ka dapat itataas pa dyan. So never ever stop to pursue a better and higher life. Okay? Kasi in that way, the more you pursue a better life, the more na mas tumataas pa yung value mo, the more na mas lumalawak pa yung territory mo, yung influence mo, at yung mga tao na mas nangangailangan sa'yo. Okay? So kung mapapansin nyo, ang mga tinuturo ko is connected lahat. Of course, know your value, develop your value, and then know when to give and when not to give. And then ito, pursue a better life. Tignan nyo, I am pushing you to move higher. I am pushing you to grow and grow and grow and grow because I myself believe na sa mundong ito, wala pong hanggan ang pagde-develop, ang pag-grow, ang pagpursue ng mas magandang buhay, mas magandang relationship, spiritually, financially. Okay? That's my personal belief. And I encourage you to believe also. Okay? And last but not the least, number 5 is that to know the Lord. Wala pong kwenta ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala mo din yung kaluluwa mo. Or hindi mo makikilala
si Lord sa buhay mo. Because our ultimate na goal, our ultimate actually na destiny is in the presence of the Lord. And I believe and I know for sure, for a fact. And then kung titignan nyo yung Bible, yung mga ginamit ni Lord sa Bible, they are very influenced. They have something na kung saan kinakailangan nito ng mundo, like King Solomon, King David, whenever that they touch the presence of God, may something na nangyayari sa kanila na kung saan merong charisma ganon, merong energy na kung saan hahanap at hanapin ng mga tao. Okay? And actually, yun yung pinakamataas na or the best na i-offer mo sa sarili mo is to know God. In that way, mas tataas pa yung value mo exponentially sa ibang tao, sa partner mo, sa business partners mo. Okay? So, know the Lord. Okay? How to know the Lord? Number 1, through a man of God. God will never, ever show Himself sa isang tao without a man. He will always use a man as His voice sa mundong ito. So, go to someone who knows spiritually, who knows Jesus more, and then ask them, listen to them like pastors, evangelists, or, apostles. And then secondly, the Word of God, the Bible. Make sure to read the Word of God. Thirdly is to pray. If you don't know how to pray, the Bible says that the Holy Spirit will tell you or teach you how to pray. Pray and then worship the Lord with all your heart. It comes from your heart. Not just a song that you sing, but a song that comes from the deepest part of your heart. Comes out of love. Okay? In that way, mas na-invite mo yung presence nila sa buhay mo, ma-encounter mo ang kanyang presensya, and trust me, you will grow in stature, knowledge, wisdom. You will grow and grow and grow, and your value will also go higher and higher. In that way, mas kahabol-habol ka. So, I believe and I know na effective actually ito if you do it willingly. Hindi po napipilitan, hindi po inconsistent. Dapat consistent lang, tuloy-tuloy lang. Mahirap lang sa una, pero sabi ko sa inyo, worth it ito na gawin. Okay, so maraming salamat po. God bless everyone. Ingat po kayo palagi. Bye.